Hello guys, bali ito yung project natin na gagawin natin na mic tone control. So gagawa natin yan, bumili ako ng box ng switch box. Diyan natin i-mount yan. Para hindi ka na mag-isip ko sa may lalagay. Dito natin kakabit. Pero dito kasi kakabit, kaya pwede mo lang siyang i-mount doon sa box mo. Yan, tornilyo mo dyan. Dito mo lagay yung mga input. To, bali, explain ko lang, bali ganyan yan. Papasok yan dito. Lalagyan natin ng butas yan mamaya. So, dyan natin ipamount yan. Yung mic input, dito naman. Tingnan natin kung mag-aabot. O, ayan o, hindi naman pala mag-aabot. Mic 1, mic 2. Kukunin natin dyan sa input yung mic 1 and mic 2. Ground, right, left. So, naka-stereo pa rin. Tapos, output niya, magiging output niya. Output naman to, tone control, papunta naman sa player. Ito naman ang i-insert mo ngayon sa player. So, parang extension lang siya, pero nilagyan mo siya ng, parang mic extension lang siya, pero nilagyan mo siya ng tone. Diba? Diba may nabibili tayong mga mic extension ng video okay. Yung may mic input, tapos may mic output. Ang ginawa lang natin dito, lalagyan natin ng mic input, yan, pero may tone control. So, may mic input na dalawa, tapos dadaan siya sa tone control, then ipapasok mo uli siya sa video okay player. So, yun yung gagawin natin. Kasi walang tone control karamihan ng mga video okay player na walang tone control. Maliban sa piano, naglabas na sila na may tone control na yung player nila. So, ang gagawin natin, parang mic extension pero may tone control. Yung iba naman, ang ginagawa nila, may mic extension, then may volume control, may potentiometer. Ito naman kasi kumpleto na. Meron na rin siyang volume control. Yan. Bass, tapos treble, tapos volume control. So, yun ang gagawin natin. Mic extension na may tone control. Hello guys. Bali, ito na yung ginawa nating passive na tone control. Ngayon, ang system na ginawa ko muna dyan, pang testing natin. Galing dun sa external natin, dun nakasaksak yung mic natin sa ilalim. Pumasok pa rin ang potentiometer, tapos meron siyang mylar. Ngayon, pinasok natin siya dito sa ating passive tone control. Tapos, yung output nito, ito, pumasok ngayon sa player. Yan. Bali dumaan siya ng tone control. Dati, ang ginagawa ko lang dito sa volume potentiometer tapos mylar cap diretso sa player. So ito na siya ngayon. So testingin natin kung effective siya. Bali nakababa to lahat. Check. Hey hey. Test say 1 2 hey. Yan. So magtimpla tayo. Galin natin yung treble niya. Check test say hey. Dagdagan natin. Sagad natin halimbawa. Check this, hey. Ayan o. Nimipis na siya o. Okay? Dagdagan natin ng bass. Check this, hey. 1, 2, hey. Test 1, 2. Check. Check this, hey. 1, 2, hey. Test. Kumapal na siya uli. Kumapal na ng kumapal. Sagad natin. Check this, hey. 1, 2. Umugong na siya. Check this, hey. 1, 2. Bawasan natin konti yung tinis. Check this, hey. 1, 2, hey. Pag sinarado natin yan, check this, 1, 2. Parang ngongo na rin siya. So maganda siya kung walang tone control yung player mo, katulad nito piano na una, yung 1.5 version. So pwede mo siyang gawin din sa iba. Kaya lang ang napansin ko rito, mahina ding output niya. Kailangan magtaas ka rin dito sa main volume ng kasi passive lang tong tone control. So ibig sabihin pwede yung naisip ko na to na lagyan siya ng tone control. So, ayun, possible na pwedeng magkaroon ng tone control. Yun lang napansin ko, medyo mahina yung output. Ito na yung nagawa nating tone control. Bali, binilang ko nga siya ng mic preamp na active. So, ito yung dito mo ipapasok yung mic mo. Ay may volume knob din siya. Ayan. Then, papasok mo rito sa tone control. Bali, active tone control. Ito yung volume ng bass, ito yung treble, tapos ito yung overall volume ng tone. So, bali pinasok natin siya sa player natin. Ayan na. So, testingin natin kung ayan na. Testingin natin yung tone control. Check this, say 1, 2. Check this. Kung ayan, katulad yan. Masyadong matalim, pwede nang bawasan yan. Check this, hey. Test, say 1, 2. Check. Ayan. Kung nakukulangan ka sa bass, pwede mo ring dagdagan. Check. Hey, test. Hey, 1, 2, hey, check. So, okay na siya. Gumana yung ating tone control. So, matitimpla mo na yung mic.
tsaka yung music. Kasi ang nangyayari, pag tinitimpla mo lang doon sa amplifier, sa integrated amp, bass, treble, mid, pati yung mic mo naapektuhan. Ngayon, nilagyan ko siya ng mic preamp para matimpla mo yung music. Pag natimpla mo na ng maganda, saka mo naman natitimplahin yung mic preamp. Ito, itong tone control ng mic. So, independent yung timpla mo para mapaganda mo pa yung background music. Tapos, matitimpla mo rin yung microphone. Kung ma-bass siya, ma-mid, ay masyadong matinis, pwede mo siyang timplahin dito. Tapos dito mo pa rin ipapasok sa player yung input ng microphone para yung effects niya is dito pa rin manggagaling sa player ng HDT. So, ayun na guys, effective yung tone control natin. Iayos ko na lang to, tapos konting timpla na lang kasi masyadong kulob dito sa loob. Mas maganda timplahin to sa labas. Saka para may balance ko rin yung lakas ng mic sa music. So hanggang dito na lang guys. Salamat!